Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Mahirap at hindi masaya ang pag-ibig kapag alam mong meron kang kahati, at lalong masakit na malamang hindi ka sapat sa kanyang buhay kaya naghahanap pa siya ng kalinga at pagmamahal sa iba. Isa ako sa mga numero unong fanatic ng inyong programa, sa radyo man o maging sa digital, Papa Dudut. Gawing-gawi ko na kapag alas 10 na ng gabi ay nag-aabang na ako ng inyong mga latest post. Siya nga pala, Papa Dudut, tawagin mo na lamang ako sa pangalang JP. Isa po ako sa mga ex-domestic helper sa France, pero ngayon ay isa na akong negosyante at kasalukuyang nakatira dito sa Quezon City. Siya nga pala, sisimulan ko na lang ang kwento ko noong makilala ko ang asawa kong Luxembourgish na si Francois. Isa siyang diplomat at kung saan-saan siya nadidestinong bansa. Pero sa France ko siya nakilala noon. Kaibigan kasi siya ng amo ko noon na isa ring diplomat. And to make the story short, naging asawa ko si Francois. Ilang buwan pa ang lumipas ay nadestino ang asawa ko sa Pilipinas at dito na kami namuhay bilang mag-asawa. Samantala sa tulong ng aking kababatang si Joseph na isang Filipino teacher ay nakapagsalita ng wika natin ng asawa ko. Kaya mas naging madali ang komunikasyon namin. Papa Dudut, hindi sa pagyayabang pero gwapo ang asawa ko. Matangkad, maganda ang pangangatawan at higit sa lahat ay charming. Sa katunayan, noong kabataan niya ay isa siyang modelo kung saan ay madalas siyang makikita noon sa mga runways ng Paris Fashion Week, London Fashion Week at Milan Fashion Week. Pero dahil sa angking kakisigan niya ay naging lapitin siya ng mga babae na siyang naging malaking problema ko, Papa Dudut. Naging selosa ako dahil doon at dahil sa may history si Francois ng pambababae kaya kailanman ay hindi napanatag noon ang kalooban ko. Kanina pa kitang hinihintay, bakit ngayon ka lang? Tanong ko kay Francois na nooy ginabin ang dating. Huminga lang ng malalim noon si Francois pero hindi niya ako kinibo. Para bang wala siyang nakita o narinig. Nainsulto naman ako sa ginawa niya kaya lalo ko siyang kinumpronta. In-expect ko na alas 9 ka uuwi pero anong oras na? Alas 12 pasado na, saan ka galing ha? Mabilis niya akong sinagot. Nag-overtime lang ako sa work. O talaga? Usis ako sa kanya na may halong pagdududa. Bakit hindi ka naniniwala? Sabi niya sa akin. Hindi. Bakit? Tumawag ako sa Luxembourgish consulate kanina. At wala ka daw doon. Besides, hindi ka naman office worker para mag-overtime. Sarkastikong sabi ko kay Francois. Oh come on, even diplomats like me are working. Hirit niya sa akin. Pero hindi ka mag-overtime ng ganyang oras. Please, Francois, huwag mo kong gawing illiterate. Alam ko kung anong trabaho ng isang diplomat. So my beloved husband, saan ka nang galing? Seryosong tanong ko sa kanya. Okay, magsasabi na ako ng totoo. Kasama ko si Joseph, yung Filipino tutor ko. Birthday niya ngayon. Kasama din namin ang mga Pinoy friends niya. With drinks then dancing. Pag-amin niya sa akin.
So nag-inuman kayo sa beer house. And I'm sure may tinable kayong babae. Panunubo ko pa sa kanya. Come on, huwag kang mag-isip ng dirty. Nag-inuman lang kami. That's it. Naiirita niyang sagot. Bravo! Ang galing mong magsinungaling, Mr. Gilleron. Sarkastikong balik ko sa kanya. What? You're telling me na nagsisinungaling ako? Kumpronta niya sa akin. Sa puntong iyon ay sinabi ko na kay Francois ang lahat ng mga natuklasan ko noong araw na yon. Oo, sinungaling ka, Francois. Bakit? Tumawag ako kay Joseph kanina at sinabi niya sa akin na hindi raw kayo magkasama at hindi ka nag-take ng Filipino lessons mo kanina. Hindi ka ba talaga aamin, ha? Okay, naniniwala ko na galing ka sa bar o sa beer house, pero sino ang kasama mo? Galit na ako noon at parang gusto ko nang magwala. Nagpapakasaya lang ako. There's nothing wrong with that. Pang-aasar na sagot pa niya sa akin. Nagpapakasaya sa piling ng ibang babae. Panunubo ko pa sa kanya. Wala akong kasamang ibang babae. Just my diplomat friends, Luca and Marcus. That's the truth. If you don't want to believe me, so be it. I don't care. Diyan ka na nga. Wika niya sa akin at balak pa niya akong alisan pero pinigilan ko siya. Sandali, Francois. Huwag mo akong talikuran, ang sabi ko sa kanya. We are having a fight again? Hindi ka ba nagsasawa na palagi tayo nag-aaway every night? Masinsinang kausap niya sa akin. Paano hindi kita aawayin? Ikaw dyan na nagsisimula. Kung nagiging tapat ka lang sa akin, hindi tayo magtatalo ng ganito. Diretsang katwiran ko sa kanya. JP, do you still love me? Maya-maya ay seryosong tanong niya sa akin. Oo naman, mahal kita. Sagot ko. Then trust me. I promise hindi kita lolokohin. Paniniguro niya sa akin. Huminga naman ako ng malalim bagamat nakakakutob ako. Sa faithfulness ng asawa ko ay nagpasya pa rin akong pagkatiwalaan ang kanyang sinabi. Pasensya ka na, Francois. Pero kasi hindi ko maiwasang pagdudahan ko yung katapatan mo sa akin. Nagiging malamig ka na sa akin. Hindi mo na ako nilalambing at hindi ka na sweet tapos wala ka ng oras para sa akin. Kailan pa tayo huling nagsiping? Nung isang buwan pa, Francois. Kaya nga napapaisip ako kung mahal mo pa rin ba ako o may iba ka ng mahal. Paliwanag ko sa kanya. I'm very sorry kung marami akong kulang sa'yo. Nagkataon na busy lang ako this past few weeks. But I promise, babawi din ako sa'yo. Yun ang pangako niya sa akin na umaasa akong pa rin naman niya. Papadudot, oo, madalas akong magselos noon. Pero madali ding nawawala ang lahat dahil malambing si Francois. Alam na alam niya kung ano ang kahinaan ko at doon niya ako madalas dalihin. Mahal na mahal ko noon ang asawa ko, kung kaya't madalas akong nagpapakamartir sa kanya. Kahit nahuhuli ko na siyang nambababae noon. Samantala makalipas ang ilang araw ay nagpaalam sa akin si Francois na lilipad siya patungo ng Luxembourg kung saan ay nakatira ngayon ang mga Pranses na biyanang ko. Sabi niya sa akin ay kailangan daw niyang bisitahin ang kanyang mama na nooy may sakit. Gusto ko naman sanang sumama ngunit limited lang noon ang finances namin kaya sa huli hinayaan ko na lamang siyang tumungo sa Luxembourg ng mag-isa. Kaso papadudot. Nang makarating na siya sa Luxembourg ay lalong lumala ang panlalamig sa akin ng asawa ko. Sobra kong kinakabahan noon. Hindi ko may paliwanag pero sa puntong yon ay parang ayaw ko nang paniwalaan pa ang mga pangako niya sa akin. Napagkatiwalaan ko siya dahil mahal niya ako. At yung huling balik niya sa Luxembourg ang labis na nagpakaba sa akin dahil nawala ang komunikasyon namin. Hanggang sa isang araw, isang katotohanan ang aking natuklasan. Nga pala, kaya pala ako tumawag kasi para itanong kung hindi na ba magpapatutor kay Joseph yung Luxembourgish husband mo. Tanong sa akin ng gay friend kong si Zell
habang nasa isang sikat na coffee shop kami sa BGC. Magpapatutor pa rin si Francois kay Joseph, kaso nasa France pa siya ngayon. Inform ko naman sa aking kaibigan. Nagulat naman si Sel sa aking sinabi. Para bang hindi siya makapaniwala. Ha? Sabi mo? Nasa France si Francois? Oo, dinalaw niya yung mama niya doon. 1 linggo na nga siya doon eh. Sigurado ka? Kasi nakita namin ng mga tropa ko si Francois sa casino doon sa Pasay. May kasamang babae, akala namin ikaw yun. Kasi kasing tangkad mo. Pag-amin ni Sel sa akin. Nanlumo naman ako sa aking narinig. Sigurado kang si Francois yun? Baka naman kamukha lang niya. Sinusubukan ko pang i-deny ang katotohanan ng sinabi ng kaibigan ko. Umaasa pa rin na hindi ako niloloko ng asawa ko. Sigurado kami si Francois yung nakita namin, insist ni Zell sa akin. Pero ang sabi niya pupunta siya ng Luxembourg. Unti-unti nang nagsisink in sa akin noon ang panlolokong ginagawa sa akin ng asawa ko. Nakita mo bang umalis siya? Hinatid mo ba siya sa airport? Tanong niya sa akin. Umiling lamang ako bilang sagot sa kanyang tanong. Hindi naman siya nagpahatid sa airport nagtaksi lang siya. Wika ko. Kumpirmado. Niloko ka lang ni Francois. Yon ang katotohanang sinabi ni Zell na labis na nagpasakit ng aking puso. Umuwi ako kaagad sa bahay at sinimulan ko na ang pag-iimbestiga sa asawa ko. Mula sa kanyang friend list hanggang sa pagtatanong sa mga malalapit niyang kaibigan. At doon ko nga nakumpirma na hindi umalis patungo ng Luxembourg si Francois at sa halip ay kasama niya ang kabit niyang nagngangalang Linda. Papadudot may binigay na address sa akin ng isa sa mga close friends ni Francois na si Luca, isa ring Pranses. Sinabi niya sa akin na doon ko raw matatagpuan ang kabit ng asawa ko. Kaya wala akong inaksayang panahon noon at pinuntahan ko kaagad ang address na yon. Doon ko nakaharap si Linda na isang Pilipina rin. Agad kong kinumpronta ang kabit at sinabunutan. Agad namang sumaklolo si Francois at inawat ako. Doon ko nga nakumpirma na nasa Pilipinas lang pala all along ang asawa ko. Papadudot hindi ko matanggap yon at halos sumabog ako sa galit kaya simula noon ay madalas ko nang girahin noon ang kirida ng asawa ko. Pagkatapos noon ay naging bantay sarado na ako kay Francois. Sinigurado ko na hindi na magkakaroon ng pagkakataon na magkita ang asawa ko at ang kirida niya. Pero papadudot, nabigo ako dahil wala akong kaalam-alam na pasekreto silang nagkikita noon. Hanggang sa isang araw ay tuluyan na lang umalis si Francois sa bahay namin para sumama sa kanyang kabit. Isang araw ay muli kong nilusob ang condo unit na tinitirhan ni na Francois at Linda para sunduin ang asawa ko. Pero tulad ng aking inaasahan ay hindi yon naging madali. Mangagaw ka, Linda, pag-aakos ako sa kabit ng asawa ko. Ngunit agad naman akong binalikan ito. Ako mangaagaw? Well, hindi ka ba na-orient ni Francois? Hindi ko inagaw sa iyo si Francois kasi siya mismo ang lumapit sa akin. At saka bakit hindi mo itanong sa sarili mo kung bakit ka iniwan ng asawa mo? Tila may halong pangiinsultong tanong niya sa akin. Hayop ka? Napasigaw ako sa kanya sa galit at akmang sasampaling ko siya. Pero agad niyang nasalag ang braso ko. Mahal ko si Francois, JP. Diin niya sa akin. Halatang hindi na niya isusuko ang asawa ko. Ang kapal na mukha mo. Kirida ka lang. Insulto ko sa kanya. Pero hindi nagpatinag si Linda sa akin. Kirida na akong kirida. Ang mahalaga ay nasa akin ang puso ni Francois. Sabi pa niya sa akin. Dahil doon ay lalong nagdilim ang paningin ko at nakahanap ako ng tiyempo para sampalin ang malditang kabit. Oo, inaamin kong kirida lang ako. Pero sino sa ating dalawa ang mahal niya? Ako, JP, ako ang mahal niya. Handa kang ipagpalit ni Francois para sa akin. Insist pa ni Linda sa akin. Halos sumabog noon ang ulo ko sa sobrang galit nang marinig ko yon.
Samantala mabilis namang lumapit sa amin si Francois para awatin ako habang si Linda ay agad na nagtago sa likuran ng aking asawa. Mamili ka, Francois. Sino sa aming dalawang mahal mo? Ako o si Linda? Tanong ko sa aking asawa. Umirit naman sa akin ang pesteng kabit. Siyempre ako na ang pipiliin ni Francois, no? Pagmamalaki pa niya. Umirit din si Francois. JP, let me explain first. Pero naputol yon nang hysterical na akong magsalita ulit sa kanya. Diyos ko naman. Ano pa ba ang i-explain mo sa akin? Isn't it obvious na ginagawa mo lang akong tanga? Galit na wika ko noon sa aking asawa. Mahal kita. Malungkot na wika sa akin ni Francois. Kung mahal mo ako bakit meron kang kabit? Balik ko kaagad sa kanya. Francois, bakit mo ba ginagawa sa akin ito? Ano bang ginawa ko sa iyong kasalanan para gawin mo sa akin ito? Because I love you both. Diretsang pag-amin ni Francois sa akin. Lalong nag-init naman ang ulo ko sa sinabi niyang yon. Ang kapal din ang mukha mong sabihin sa akin yan ang harap-harapan. Please JP, understand me. I know it's weird pero heto ang nararamdaman ko. Mahal ko kayong pareho and I can't choose between the two of you. Pakiusap niya sa akin. Hindi ko naman matanggap ang sinabing yon ni Francois. Ako ang asawa niya, dapat sa akin lang ang puso niya. Hindi yung may kahati pa akong ibang babae. At imposibleng magmahal ng dalawa dahil isa lang ang puso ng tao. Dahil doon ay isang desisyon ang aking ginawa. Kung ayaw mo makipaghiwalay sa akin, pues ako nang makikipaghiwalay sa iyo, sabi ko sa aking asawa. Ngunit agad akong nangatwiran sa kanya. Hindi ko na kaya pang sikmurain ng lahat, Francois. Pagod na ako. Ayaw ko na ng may kahati sa iyo. Kung hindi mo kayang ibigay sa akin ang 100% ng puso mo, it means hindi mo talaga ako mahal. Sige, simula ngayon ay kakalimutan kong asawa kita. Pagdidiin ko sa kanya. Papa Dudut, ilang beses kong binawi si Francois sa kirida niya pero patuloy lang ang asawa ko sa pagtataksil. Kaya dumating din ako sa puntong sumuko na ako at tinangka kong makipaghiwalay na sa kanya. Oo, masakit iwan ng taong mahal mo pero nilabanan ko talaga ang mga nararamdaman ko para kay Francois. Inisip ko na bago ko siya mahalin ay mahalin ko muna ang sarili ko. Nakipaghiwalay ako kay Francois dahil pagod na ako sa mga panloloko niya sa akin. Pagod na rin akong unawain siya at pakisamahan. Pero hindi naging madali sa akin ng lahat dahil sadyang mahirap talagang kalimutan ng isang taong mahal na mahal mo. Papa Dudut, pilit kong nilabanan noon ang mga nararamdaman ko para kay Francois. Pero sa huli ay nabigo ako. Hindi ko alam kung bakit pero hindi ko makuhang kalimutan ang asawa ko. Mahal na mahal ko pa rin siya kahit na ilang beses niya akong lokohin at saktan. Kaya nga matapos ang ilang buwang pangungulit ni Francois sa akin, ay bumalik din ako sa kanya. Katanghang mang may tuturing pero ganon talaga. Wala akong magawa. Samantala kahit na bumalik ako kay Francois ay nagpatuloy pa rin siya sa pakikipagrelasyon sa kirida niya. Madalas kaming magkaharap ng kirida niya pero kahit na gusto kong saktan ang babae, ay kinontrol ko na lamang ang sarili ko dahil ayaw kong lumala pa ang gulo. Bukod sa ayaw kong mawala sa akin noon ang asawa ko. Pero Papa Dudut, nagpatuloy ang malaking gap sa pagitan namin ng kabit ni Francois. Tandaan mo Linda, mananatili ka lang kabit kasi ako ang legal wife. Sabi ko sa kanya nang minsang magkaharap kami sa isang outdoor cafe. Ngunit hindi nagpatalo sa akin si Linda. Pakiko kung legal wife ka. Mas masaya kayang maging second, no? Remember girl, kaya nagkaroon ng second si Francois kasi hindi siya satisfied sa una. It only means mas mahal niya ang second kesa sa first. Pinagdidiinan niya yon sa mukha ko. Diyan ka mali girl. Malay mo ay para usang ka lang ni Francois. Kontra ko naman sa kanya. No girl. Confident ako na mahal ako ng asawa mo.
Natatawa niyang wika sa akin. Sa totoo lang, napaka-unfair ng mundo. Kapag ang isang lalaki may kabit, masama na kaagad ang tingin sa kanya ng tao. Pero kung tutuusin ay hindi mangangabit ang isang lalaki kung walang pagkukulang ang asawa niya. Hirit pa niya patungkol sa akin. Naagad ko namang dinugtungan. At kung walang mga haliparot na babaeng katulad mo. Nakita ko namang napikon si Linda sa sinabi kong yon. So ano? Hindi ba tayo magsasapakan? Sarkastikong tanong niya sa akin. Magsasapakan? No way! Teka, akala ko ba may breed ka? Balik ko naman sa kanya. Tama nga yung sinabi mo noon na may breed ka. Mukha ka kasing aso. Pangasar ko pa sa kanya. Ayaw mo ba talaga? Sayang te. Ganado pa naman sana ako makipagbasagan ng mukha sa'yo. Sarkastikong wika pa ni Linda sa akin. Don't worry, magbabasagan din tayo ng mukha sa Mother Day. Anyway, curious lang ako. Ano naman ang nagustuhan mo kay Francois? Bakit sa dinami-rami ng lalaking pwedeng landiin bakit siya pa? Sinubukan kong maging kalmado habang tinatanong ko yon sa kanya. Mahal ko siya Anong magagawa mo? Diin pa niya sa akin. Sa puntong yon ay nawala na ang chill ko. Ang kapal-kapal talaga ng pagmumukha mo. Pasalamat ka at nakakapagtimpi pa ako kasi kung hindi ay babasagin ko talaga ang mukha mo. Wika ko sa kanya. Buti na lamang at dumating noon si Francois at agad kaming naawat. Kasi kung hindi ay babasagin ko na talaga ang mukha ng babaeng yon. Samantala may binulong si Francois sa kabit niya at pagkatapos noon ay umalis na ang babae. Nagkaroon naman ako ng pagkakataong kumprontahin muli ang asawa ko. Punong-puno na ako dyan sa kirida mo. Gusto niya palaging siya na lang ang bida. At saka Francois, oo, maaaring pinatawad kita at pumayag akong pakisamahan ng kirida mo. Pero please naman, huwag mo naman akong abusuhin. Kung tutusin ay hindi ko dapat hinahayaang gawin mo ito sa akin. Ako ang legal wife. Dapat sa akin ka lang. Kung tutusin ay pwede kitang ipakulong o ipadeport dito sa pakikiapid mo. Pero hindi ko ginawa kasi inunawa kita. Mahal kasi kita, Francois. Pero sana naman ay huwag mo namang sagarin ang pagiging mabait ko. May hangganan din ako. Yun ang mahaba kong litanya sa asawa ko. I'm sorry, JP. Malungkot na sagot ni Francois sa akin. Iwalay mo na yung kabit mo kasi ako ang asawa mo. Demand ko sa kanya. I thought you understand. Hirit niya sa akin. Ngunit sumabog na ako sa kanya that time. Pagod na akong maging tanga, Francois. Ayaw ko na. Ngayon kung ayaw mong hiwalayan niyang kirida mo ay pwes ako na ang hihiwalay sa'yo. This time, tototohanin ko na ito. Pagbabanta ko. Go ahead. Break up with me. I really don't care. Bigla na lamang niyang sinabi sa akin dahil doon ay nabigyan ko siya ng isang malakas na sampal. Oo, hihiwalayan na talaga kita. Gigil na ako noon sa kanya. I hate you, Francois. I hate you. Pinagsisisihan kong ikaw ang pinakasalan ko. Ang sabi ko pa sa kanya sabay walk out. Sa puntong iyon ay nag-decide na akong tapusin na ang lahat sa amin ni Francois. Kahit na masakit at mahal na mahal ko siya. Pero kailangan ko nang iwanan ang asawa ko. Kasi sagad na ang pasensya ko. Nakaramdam din ako ng awa sa sarili ko kaya tinigil ko na ang katangahan ko sa asawa ko at kahit na ilang beses pa siyang nagtangkang bumalik sa akin ay nagmatigas na ako. Samantala isang katotohanan ang aking nadiskubre tungkol sa kasal namin ni Francois Guileron. Nalaman ko na peke pala ang kasal namin kaya lalo akong nagalit sa asawa ko at agad ko siyang kinumpronta. For all these years akala ko ay ako ang legal wife. Yun pala ay peke lang pala ang kasal natin sa France. Naghihinanakit kong sabi sa kanya. Sorry kung hindi ko nasabi sa iyo kaagad. Malungkot at mapaumanhing sabi niya sa akin. Pero hindi yun sapat para mapatawad ko siya sa panloloko sa akin. Pinagmukha mo kong tanga, Francois. Ano na lang ang sasabihin ni Linda sa akin? Siguradong pagtatawanan niya ako. Malayang malaya na rin siya na landiin ka kasi wala akong habol sa iyo.
Halos maiyak na ako noon sa harapan niya. About our marriage, it's all my brother's plan. Pag-amin niya sa akin. Alam ko ayaw sa akin ni Philip kasi isa akong Pinay. Isa lang akong domestic helper nung nakilala mo ako, but still hindi pa rin sapat na dahilan yon para lokohin niyo ako. You know what, Francois? Sobra-sobrang sakit na ang binigay mo sa akin. Minahal naman kita, hindi naman kita niloko. Pero bakit mo ako sinaktan ng ganito? Sa puntong yun ay humagulhol na ako. That's why I'm here. To say sorry, ang sabi ni Francois sa akin. Sa palagay mo makukuha lang sa sorry ang lahat? Hindi. Oo, Francois, maaaring hindi mo pa ako pinagbubuhatan ng kamay. Pero sinasaktan mo ako emotionally. At para sa akin ay mas masakit yon. Confront ako sa kanya. Mahal pa rin kasi kita, kaya ako nasasaktan ng ganito. Francois, maawa ka naman sa akin. Kung talagang hindi mo ko kayang mahalin, then just leave me alone. Huwag ka nang magpapakita o magpaparamdam sa akin kahit na kailan. Kailangan kitang kalimutan. I can't. Hindi ko kayang mawala ka sa akin. Sabi niya sa akin. JP, kaya ako pumunta rito para sabihin sa iyo na hiniwalayan ko na si Linda. Nag-decide ako to end our relationship kasi naliwanagan na rin ang feelings ko. I realized that I love you more than Linda. Pagtatapat pa niya sa akin. Ngunit lalo lamang akong nagalit sa kanya. Pwede ba? Tigilan mo na nga ang kasinungalingan mo. Hindi ako nagsisinungaling. Insist niya sa akin. Totoo ang sinasabi ko, I love you. That is why I'm here to make things right. Itatama ko na ang pagkakamaling nagawa ko sa iyo. Just give me a chance. Ngunit sinasabi na ng puso't isipan ko na wag na siyang bigyan ng chance. Natuluyan ko na siyang pakawalan. Sa palagay mo ay bibigyan pa kita ng chance? My God, ilang beses na ba kitang binigyan ng chance? Pero ano? Sinira mo lang lahat at saka hindi ka ba nahihiya dyan sa sinasabi mo? Ang kapal kasi ng mukha mo. I told him. Samantala halos magmakaawa na sa akin si Francois ng mga sandaling yon. Please JP, I'm begging you. Give me a chance. At hindi ko yun sasayangin, I promise. Hindi na kita paiyakin at sasaktan. I will love you with all my heart. Please maniwala ka sa akin. Ngunit hindi ko na talaga makuha pang paniwalaan ng asawa ko. Stop it, Francois. Tumigil ka na hanggat may natitira pa akong respeto sa iyo. What do you want? I will give you anything. Patawarin mo lang ako. Desperadong wika niya sa akin. Then leave me alone. Ayaw ko nang makita pa ang pagmumukha mo. Naibulalas ko sa kanya. Nawala naman ang imik si Francois at sa puntong yon ay nakita ko na siyang umiyak sa harapan ko. Actually nagpapasalamat pa nga ako at peke ang kasal natin. At least wala akong magiging problema sakaling mahanap ko ang lalaking tunay na magmamahal sa akin. Sorry Francois, pero hindi ko na kaya pang kasamahin ang isang tulad mo. Pagtatapos ko. Papa Dudut, yun na rin ang naging hudyat para mawala ng tuluyan ang pagmamahal ko sa kanya. Kaya naman kahit na anong tangka ni Francois, nabawiin ako ay hindi na siya nagtagumpay. Inisip ko na lamang noon na baka hindi si Francois ang lalaki makapagbibigay sa akin ng kaligayahang minimiti ko. Sa kabilang banda, ng mga panahong yon ay nagtapat ng pag-ibig sa akin ang kababata kong si Joseph. Actually, matagal na siyang may gusto sa akin, pero binigo ko siya noon dahil pinakasalan ko si Francois. Pero nung magsimulang masira ang relasyon namin ng asawa ko ay muling pumasok si Joseph. At doon na nga pinakita niya sa akin na seryoso siya sa pagmamahal niya sa akin. Pero hindi ko kaagad tinanggap ang pagmamahal niya dahil sariwa pa rin ang mga sugat na binigay sa akin ng asawa ko. Samantala isang araw ay nagpaalam sa akin ang aking asawa. Babalik na daw siya ng Luxembourg for good. Hindi ko na siya pinigilan at sa halip ay hiniling ko na sana ay maging maayos na ang kanyang buhay. At doon na nga nagtatapos ang lahat sa amin ni Francois Guilleron. Pagkatapos noon, Papa Dudut,
ay nag-decide na rin akong sagutin na ang pag-ibig ni Joseph sa akin. Papa Dudut, hindi naglaon ay naging kami rin ni Joseph. Sa ngayon ay asawa ko na siya at may isa na kaming anak. Naikasal kami ni Joseph kasi peke naman ang kasal namin ni Francois. Sa kabilang banda ay si Francois naman ay may asawa na rin at nakabase silang pareho sa Reunion Islands. Masasabi kong masaya na rin siya sa buhay niya. Papa Dudut, oo, maaaring masakit ang mga naging karanasan ko sa dati kong asawa. Pero hindi na rin ako nagsisisi kung bakit nangyari sa akin yon. Marami kasi akong natutunan sa buhay at isa na doon ang katatagan ng loob. Papa Dudut, heto lamang ang maibabahagi ko sa inyo sa ngayon. Sana'y mabasa niyo ito. Muli, maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat. Lubos na nagpapasalamat, JP. Huwag mo nang patagalin ang isang relasyon kapag alam mong may kahati ka sa pagmamahal niya. Oo, masakit at mahirap, kailangan mo na siyang i-give up dahil obvious namang hindi ka niya talaga mahal. Tandaan natin na isa lang ang puso natin. At ginawa ng Diyos ang pag-ibig para mahalin ng isang tao lamang. At hindi pwedeng 2, 3 o marami, kaya tama lang na hiwalayan na ni JP si Francois. Dahil hindi mo deserve na maging second option. At lalong hindi mo deserve na lokohin ang isang mapagsamantalang lalaki. Mga ka-online, palagi ninyong tatandaan na maging tapat kayo sa inyong mga asawa o karelasyon. Pahalagahan at irespeto natin sila tulad ng pagpapahalaga at pagrespeto natin sa ating mga sarili. Palagi po nating isasabuhay na ang pag-ibig ay isang sagradong regalo sa atin ng Diyos. Kaya huwag natin itong paglaruan, abusuhin at gamitin para tumapak ng ibang tao. Magmahal tayo ng tapat dahil siguradong iyon ang gusto ng Diyos na gawin natin. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories,